Guys, if may question pala kayo, kahit type nyo na lang sa dito sa chat box natin. Ito may question. Nag-a-adjust po ba din ang leverage? Ay, yes sir, nag-a-adjust yung leverage kapag ka may mga high impact news regardless kung anong type of account po siya. Proceed na guys, pag may question kayo, ano lang, drop nyo lang yung question nyo sa ano. Or pwede kayo mag-open ng mic para sa mga questions. If wala po, i-proceed ko na. Hmm. Next, ayan. Doon sa app natin, account management, pwede nyo ma-manage. Dito nyo i-manage lahat ng trading account nyo. Yung mga standard, sense account. Diyan din kayo mag-a-add ng trading account po. Yan. So, dito rin kayo magpa-process ng deposit and withdrawal. Direct sa app. Pwede rin kayong mag-trade gamit yung ating WeTrade app. Para na siyang MT5 platform actually. Kung sanay kayo gumamit ng MT5, mas madadalian din kayong gumamit dito. Almost same lang sila ng platform, ng interface. Ito. Dito na tayo sa WeTrade exclusive. So ito actually yung pinakadahilan kung bakit lumilipat yung ibang traders sa WeTrade dahil sa WeTrade exclusive, which is ang meron dito is yung WeTrade Honors, WeTrade Rewards, as well as yung WeTrade wallet natin. So ano bang meron dito? So dun sa WeTrade Honors, meron tayong cash rewards na pinamimigay upon continuous trading. Dun sa usual trade nyo lang, automatic makaka-receive kayo ng cash rewards habang nagte-trade lang kayo. So, kung pataas ng pataas yung lots na tinitrade nyo, automatic yung cash rewards tumataas din po. Meron kayo na unlock na cash rewards. So, yung cash rewards natin, up to $1,500 instantly sa usual trading lots nyo lang po. Then itong bonus points, yung points na to is actually pwede nyo siyang ma-convert into items. Once na enough na yung mga rewards points nyo, pwede nyo siyang convert also into cash. Mamaya i-check natin kung ano-ano yung mga items na yun. Then, meron din tayong deposit discount rate and withdrawal incentive. So, sa deposit rate, pagka na-unlock nyo na ito, yung deposit is mas bababa yung deposit exchange niya compared dun sa original na deposit exchange. While dun sa withdrawal incentives, ano naman kabaliktaran naman niya. So, instead na ganitong value yung i-withdraw mo, meron kang additional dahil dito sa withdrawal incentives, which is up to 0.2% extra with every withdrawal. Then reward small discount. Itong reward small discount is mag-a-apply to sa bonus points. So, imbis na ganitong points yung kinakailangan mo para ma-redeem yung isang item, mababawasan siya dahil dito sa reward small discount. Then priority delivery, so let's say for example nakapag-redeem ka na ng items dun sa rewards mall natin. Kapag ka na-avail nyo to, in just 3 days lang, ma-receive nyo na yung item na ni-request nyo. Then of course, lastly, yung ating preferred helpline. Yes, ayan, nandito ako guys. Just in case na meron kayong mga requests, concerns regarding sa inyong account po. So, ito yung unang-una kung paano makareceive ng cash rewards, which is for V1, it's like level po. Nagle-level up kayo gamit yung inyong trading lots. So, kapag ka na-unlock nyo na itong V1,
meron kayong makiklaim na $5. And then, meron additional na 1% reward dun, 1% reward redemptions. Then, pataas ng pataas yan. V1 up to V15. So, pag every level up nyo, meron po kayong marireceive na cash rewards. So, pwede nyo siyang i-withdraw anytime or pwede nyo siyang gamitin for trading po. Tapos, next is yung rewards points natin. Ito yung tinutukoy ko kanina na rewards points. For every one lot, meron po kayong 1 reward points. Ang kinaganda dito sa reward points natin is hindi siya na-expire. Let's say nag-stop kayo mag-trade for a while, then bumalik kayo, kung magkano yung naiwan na reward points doon, as is pa rin siya. Hindi siya nababawasan. So, pwede nyo siyang i-redeem, like yan, yung mga iPhone, iPads, tapos meron pang teka, open ko guys yung para makita nyo yung stop share. Ma'am, may nagtanong kung walang hassle ba sa pag-withdraw. As long as sir, yung withdrawal nyo, kung anong ginamit nyo na account, doon lang kayo makakapag-withdraw po. Let's say nag-deposit ka through GCash, sa GCash mo rin siya i-withdraw, dapat nakapangalan din doon sa trading account mo. So for security purposes po natin siya. 7 days. Teka, may mga questions pala dito. 7 days swapping free lahat ng pairs. Actually, sir, yung 7 days na to is applicable sa forex pairs. Except sa mga JPY pairs po. Pero sa lahat, like Euro USD, GBP US, applicable itong 7 days swap free po. Wala bang yes po, walang hassle. As long as yung withdrawal ng bank account mo is nakapangalan sa'yo, katulad ng sa trading account mo, wala po tayong nagiging hassle sa inyo. Tapos, wait lang guys, pakita ko sa inyo yung sa rewards mall natin. Teka. Screen. Ayan. Rewards mall. Asa na ba yung rewards mall? We trade rewards. Ayan. All products. Ito yung mga item na pwede nating ma-redeem kapag ka-enough na yung rewards points na na-produce natin. So, yan. Meron tayong mga iPhone 17. Pwede nyo rin siya i-convert, guys, sa cash. So, ito, like 100 USD. Ang katumbas niyan is 228 points. So, just in case meron na kayong mga points na kumari kulang pa, let's say 218 lang. Tapos meron kasi tayo, 'di ba, yung kanina sa reward small discount, maliles instead na 228, possible yan mababawasan pa maging for example 218. So pwede mo nang ma-redeem itong $100 na to. Pwede siyang you can withdraw na po siya or pwede nyo rin gamitin sa cash deposit. So ito yung ibang item natin.
May mga iPhone, meron pang ganito, bago to diecast model car, 108 points. Ayan, may iPad mini, Apple Watch, yan, kung ano-ano pa. Tapos, kung meron kayong gustong product na i-redeem gamit yung points, pwede natin siyang ipa-calculate kay marketing na isama dito sa ating WeTrade Rewards Mall para kung meron kayong ginugol na item, pwede nyo siyang makuha dito by using lang yung points nyo. Actually, meron pa tayong mga auto or yung mga cars available. So, kung meron kayong yung talagang gusto nyo or kahit mga motor, pwede natin yung ipa-compute at isama natin dito. You can get lang siya free once na enough yung rewards points niya. Next. Ayan. Ayan yung mga sample natin, yung pinakita natin kanina. Ito. Ayan, meron actually naka-redeem by using their points ng mga sasakyan like Tesla Model X, Toyota Avalon, Porsche Cayenne. Tapos nung last year lang nung October, Indonesian client naman yon, nakakuha siya ng Toyota Fortuner ba yun? Yan. So guys, just in case, hopefully no, sana meron sa Team Philippines, tayo naman next ang maka-receive ng mga ganitong rewards points. So just in case, isa kayo po doon sa mga maka-receive nito, uh, sasamahan namin kayo mismo dun sa casa, tapos lalagyan natin ng design na ganyan, then magpi-picture taking tayo ng ganyan. Si Hopefully. Jibet, parang qualified na ata yan. Sino sir? Si? Si Jibet. Oy, yung malakas pala itong mag-trade si Sir Jevet, to. Sir Jevet, kayo na next dito. Saan? Yan. Tapos, last, yung ating WeTrade wallet. Para saan ba tong WeTrade wallet na to? So, yung WeTrade wallet na to is nakakapag-earn din siya ng points. So, hindi lang sa pamamagitan ng pagtitrade, makaka-earn ng points, kundi magsisave lang kayo ng cash dito sa ating WeTrade wallet. Kunyari, dyan kayo nagda-deposit, kahit meron dyan at least $1, as long as may laman yan, magpuproduce siya ng rewards points. So, maa-add yan sa mga rewards points nyo. So, once na nag-deposit kayo at nag-trade regularly, meron kayong marireceive na rewards points daily po yan. Next, ito yung nagiging next topic natin, which is yung copy trading. So yung copy trading, merong host na tinatawag or si strategy provider, meron ding followers or si copyer. So dito sa copy trading, let's say for example, kayo yung host, pwede kayong mag-set ng profit sharing nyo up to 30%. So, pwede kayong mamili, it's either daily, weekly, or monthly yung pag-payout dun sa profit nyo. Let's say, for example, nag-set ako yung host, nag-set ako ng 30%, then kumita yung trade ko ng $100. Tapos yung nakakapi sa akin, since $100 yung kinita ko, so yung $70 sa kanila, then ako as a host, yung 30%, ang makukuha ko doon is $30. Uh, Ganun naman din sa follower, let's say, um, kayo nag-follow sa akin ng trade, yung $100 na yon, kung daily ko siya sinet as payout, so kinabukasan, makukuha nyo rin yung profit nyo, yung $70. Kunwari, ngayon ako nag-trade.
Tapos bukas makukuha nyo rin yung profit sharing nyo na $70. Tapos yung $30 doon is kay host or sa strategy provider. So later on, we will discuss po yung recommended or yung pwede nyong i-follow na mga host natin. Kung meron dito mga experienced trader na guys, you can apply as a strategy provider po. So additional po itong magiging passive income nyo aside from the profit na pinoproduce sa sarili nyong trades. Yeah. So, yung ating trading platform, meron tayong WeTrade app or MetaTrader 4, MT4, and MetaTrader 5 or MT5. So, kung mas sanay kayo sa MT5 or MT4, pwede kayong mag-direct, mag-trade doon. Pero kung gusto nyo, meron din tayong WeTrade app na kung saan pwede rin kayong direct mag-trade po dito. Ayan. So, meron din tayong access sa Trading Central Resources. Nandun siya mismo sa website natin na kung saan kung gusto nyong makakita ng mga analysis nung ating meron tayong sariling analyst. Pwede nyong makita, let's say for GBP USD, kung ano yung kung ano yung market na-analyze nyo doon, pwede kayong mag-base ng analysis nyo. If same kayo ng analysis, like kung pa-buy ba siya or pa-sell, pwede nyong gawing basehan po yun. Ayan. Ayun, si Jasper Lawler pala. Siya yung ating certified chartered market technician. So, kung meron kayong analysis like for Euro USD, pwede nyong ma-check dito kung same din sa kanya yung analysis niyo. Para ma-compare nyo rin. Then, yung ating partnership is with the Paris Saint-Germain. So, sila yung official partner ni WeTrade until 2028. So, sa mga hindi nakakakilala sa PSG, if familiar kayo sa mga football teams, ayan, kasali na si PSG doon, then sila yung ating sinusuportahan. As well as yung Phantom Global Racing, isa rin tayo sa mga partner po dyan. Kung makikita nyo yung sasakyan dyan tad-tad ng sticker ni WeTrade. Then, of course, meron din tayong partnership din tayo ni UNICEF. So, nag-pay forward tayo kay UNICEF, like eto sa Indonesia, China, yan, si WeTrade nagpagawa ng school, which is sa China po ito. Then, nagdo-donate tayo ng mga school supplies, yan. So, just in case may mga sakuna, yan, nagbibigay din tayo sa kanila ng kung ano yung mga need nila doon. Ito sa Philippines to, itong nasa gilid. Paano ko ba to iyan? Ayan, ito to. Ito si coach, hindi lang siya masyadong kita, pero siya yan. Nag-donate sila ng school supplies dyan. Antipolo ba to, Rizal? Tapos yung ating current campaign or yung promo natin. So once nag-start kayo, meron tayong tinatawag na starter cashback. For every one lot na na-produce nyo, meron kayong additional $2. This is exclusive po for first-time depositor natin. So let's say for example, nag-start kayo ngayong January 7, valid siya hanggang February 7. So, kung sa buong buwan na yon nakapag-produce kayo ng, let's say, 10 lots,
So at the end po nung promotional period, magkakaroon kayo ng additional na $20. Signal boost. Ayun, meron din tayong signal boost. This is for sa mga host or strategy provider na gustong magpa-copy ng trade. So for every one lot na na trade nung copier, merong additional $2 si host or si strategy provider. Let's say for example, merong nag-copy sa kanya, 10 yung copier. Tapos lahat 'yon is let's say for example 10 lots. So yung nakapag-produce ng 10 lots. So 10 lots times kung ilan sila, 10. So 10 times 10, meron kang additional teka. No, calculate natin. So let's say for example, nakapag-produce tayo ng 10 lots sa isang buwan. Tapos merong nakakopy sa'yo na 10. So 10 lots. So ang ano dito is for every one lot meron kang $2. So since 10 lots to times 2, 20 times ilan yung nakakopy sa'yo? 10. Meron kang additional $200 for the signal boost bonus. Aside pa to doon sa profit sharing na marireceive mo as strategy provider, and aside pa ito sa profit na mapoproduce mo. So, madami talaga tayong rewards dito kay WeTrade bukod sa profit na natitrade, bukod sa mga profit na tinetrade nyo po. So, kasi aside from that, kung new depositor ka, meron ka pang additional $2. So, kunyari, ikaw yung, since meron ka ng 200, i-add natin to. So, let's say naka 10 lots ka, times 2. So, 20 plus 200. So, meron kang 220. Bonus lang to guys, additional bonus lang to on top of your profit sharing at saka on top of your profit mismo. Yan. Tapos i-add ko lang pala guys, kung mag-IB din kayo, for every lots, for every trading volume nyo, meron kayong additional doon, rebates po. So on top pa yan dito sa mga bonuses na nare-receive nyo. Kaya yan yung actually yung pinaka highlights bakit sila lumilipat ngayon kay WeTrade, nagiging trending si WeTrade dahil sa mga ino-offer na rewards ni WeTrade. So, I don't think na meron din sa other broker na nag-offer ng mga ganitong rewards. Tama ba guys? How long verification ng account creation? 30 seconds lang, sir. Processing ng KYC. Na-try ko po lang, sir. Basta complete and valid lahat. Ayun, no, malayo na ata 2 minutes. Tama, Sir Richard. May C-Trader po. Ay, wala pa po tayong C-Trader, sir. Ang available natin is yung WeTrade platform na app at saka MT5 and MT4 po. Yan ha. Patapos na pala tayo. Yan. Ito yung mga road tours natin, expos ni WeTrade. Ito dito to sa Philippines. Ayan, ito sila Coach Marvin. Ayan. Etong iba expos na to, like I think sa Thailand, Latin America, Mexico. Active din tayo sa mga expos, guys. And last month, yan, nasa Davao kami, tsaka Tagum.
If meron ulit tayo guys, I hope you can attend din para magkita-kita ulit tayo. Yan, become our partner. Yun yung nabanggit ko, pagka like affiliate or partner kayo ni WeTrade, meron kayong additional rebates on top of the profit na na-generate nyo po. Yun. Tapos na pala tayo guys sa introduction kay WeTrade. Let me know po kung may mga question kayo guys para masagot natin siya agad. Meron po. Sige sir, go lang po. Open mic lang kayo guys. Tayo lang naman, 20 lang tayo dito eh. Kahit type nyo na lang guys sa chat box if nahihiya po kayo mag-open mic. Clear po ba guys yung explanation natin or ask lang kayo sir, sir ma'am kung may mga additional questions kayo na hindi kayo naintindihan. Yung iba kasi naiwan sa ere after mag-register. Good naman po kung meron kayong support. Don't worry, sir. As long as nandito kami nila, Sir George, di ka namin iiwan. Paano po ma-download yung isang platform aside sa MT4? Alin sir yung tinutukoy niyo? Yung WeTrade app po ba? Yes po, kung WeTrade app sir, available siya sa Play Store po. Type nyo lang sir yung WeTrade, tapos makikita nyo yung logo doon ni WeTrade, yung color black and orange. Pwede po siya sa laptop. Actually, ito, ganito siya. Teka. Ito to, yung WeTrade na ganito. WeTrade na app. Pwede siya, pwede siya. Actually, ang dami kong nakabukas. Ayan. Ganito itsura niya pag sa laptop. Hello, ma'am. Good evening. MT5 po ba ang best platform? Mas madali actually, sir, dahil ano po siya, kung marami kayo naka-open na trade, pwede nyo siyang ma-close all agad. Hindi na kayo mag-iisa-isang close katulad dun sa MT4 na app. Hi ma'am, sorry, late ako nakasali. Sa withdrawal sa depo. Yes sir, available po ang GCash at Paymaya sa withdrawal and deposit natin. May go time na rin tayo po. And pinakamadali guys, recommend ko yung QRPH. Kapag ka na-scan nyo na yung code, automatic made-deposit na yan sa account niya. Hello, ma'am. Good evening. Yes sir, good evening po. Ma'am, question. Yes po. Ano yung pagkakaiba po, ma'am, ng WeTrade at saka yung sa MT4? Ang MT4, MT5, alam ko na po yan. Anong pagkakaiba pa po, ma'am, ng WeTrade? WeTrade app po. Yes, ma'am. Ay, yung WeTrade app natin, sir, andun na lahat, yung pwede kayong, doon kayo magda-deposit, mag-withdraw, mag-add ng trading account. Then pwede na rin kayong mismo mag-trade. Kung ano, ma'am, kung halimbawa gagamitin na yung WeTrade na app, kagaya nito nakabukas ngayon,
Apo. So, hindi na rin kailangan gumamit pa ng yung dalawang MetaTrader. Tama, So, sir. Yes po. Mas anong advantage niya, ma'am, sa dalawang trading platform? sa MT4 tsaka MT5. Yes, ma'am, itong WayTrade, ma'am, kasi sa tinitingnan ko, ma'am, is almost Apo. the same naman siya. Yes, sir. Actually, sir, yung WeTrade app kasi all-in-one na siya, which is na dito na kayo magde-deposit, mag-withdrawal, Ganun ba? pwede rin kayo dito mag-trade kung ayaw niyo sa MT4 or MT5 po. Yes, ma'am. Hindi kasi ako, ma'am, nakaabot kanina ng Ano? early Sir? discussions. Mm-mm. So, natakil ba dito, ma'am, on how to deposit, on how to open an account? Yes, yes, sir. Sige, sir, i-guide natin kayo. Nakapag-register na po ba kayo, sir? Wala pa, ma'am, kasi this is my first time na naka-attend ng webinar na ganito po, ma'am. Okay. Sige, ipakita ko rin guys yung regarding sa pag-register nung account po. Ano, sagutin lang natin tong question dito. How much po ang minimum deposit and required? Ang minimum deposit natin, sir, $10. So, pwede kayong mag-start sa Sense account kapag especially sa mga beginners po. Wow, ganda pala, ma'am. Sige, ipakita ko sa inyo guys yung regarding sa pag-register, especially yung mga wala pang account dito. Ma'am, ma'am, Hi, another hi ma'am. question. Ma'am, another question. Yes sir, sige po. Yung webinar niyo po, ma'am, mayroon kayong naka-schedule para sa mga or depende lang sa ano, ma'am? What I mean, ma'am, is meron kayong regular na webinar Yes para sir, lalo na meron sa mga tayong new. regular webinar po. Yes. Yan, meron like ngayon Wednesday, Friday around 7 p.m. Nag-aano rin tayo sir, nag-a-announce din tayo sa group po. Naka-join na kayo dun sa group natin sa Messenger? Yes, ma'am. Kasi parang kahapon lang yata ako nito din. Ayan, nag-observe pa ako, ma'am. So, actually, yun naman, first time ko lang na naka-attend dito. Kaya, I'm asking kung mayroon tayong regular na webinar. Opo, yes po. Yes sir, ano po, regular naman yung webinar natin. Pwede kayong maka-attend anytime kung kailan kayo available. Like around 7 p.m. lagi yung ating ano sir, start ng webinar. Mag-a-announce na lang kami sir sa group or magsisend ng Zoom link. Yes, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome sir. Pakita ko muna Hi, guys regarding hi sa... ma'am, may tanong lang. Oh yes sir, go po. Ma'am, about to sa deposit sa withdrawal. Apo. Once mag-deposit ako, di ba yun yung source of account ko din, by the time mag-withdraw ako, matic na yun na doon ipapasok or I need to enroll my yung receiving account? Sir, i-add nyo lang po yung bank account nyo, yung receiving bank account nyo po. So it's it's a separate transaction sa adding ng source at saka yung receiving account. Opo, yes sir. Tama po. Hindi pala yun, hindi matic na kung anong source mo, doon ipapasok yung withdrawal. Kapag ka may nakasave na kayo sir na bank Ayun nga, account, yun nga. I need to input the receiving account, no? yes po, tama po. Okay, thank you. Apo, welcome po. Another question guys. Tanong na kayo guys para just in case may mga gusto pa kayong Hello po, itanong. ma'am. Yes sir, yes po. At tanong ko lang po, ilang minutes po or ilang araw magre-reflect yung withdrawal? Fast withdrawal sir within a minute. Ano na siya, magre-reflect sa bank account Mabilis. mo. Kasi may ibang platform, parang isang araw, dalawang araw. Yes, Bago. meron talagang ibang platform. Sige May po. dalawa kasi po tayong withdrawal process, guys, which is the standard and the fast withdrawal. Sa standard withdrawal po, ang minimum withdrawal is $50. Sometimes it's actually take
within 24 hours. Pero based doon sa mga naging experience ng client natin iba, mga 3 to 4 hours, nakikredit na doon sa kanilang bank account. However, yung fast withdrawal, as long as $100 pataas, then naka-fast withdrawal ka, within a minute, makikredit na agad sa bank account nyo po. Wala po ba yung bawas? Wala sir. Kung magkano Ah. yung dineposit nyo, ganun din yung marireceive nyo sa bank account nyo. Kung magkano yung withdraw nyo, ganun din yung marireceive sa bank account nyo. Okay po, Yung thank iba, you. madali mag-depo, mahirap pag-withdraw. No worries, Sir Marcus. Kapag hindi nyo agad nakuha yung withdrawal nyo, diretso kayo sa akin para ma-follow up natin kay back office po. Pag copy trade po ba lamang ang panalo? Ayan sir, depende actually yan sa takbo ng market. Pero based doon sa experience ng mga client, usually talagang pumapaldo talaga sila sir. Sige. Pakita ko muna pala guys para dun sa mga hindi pa nakaka-register yung process nung registration. I-out ko muna to. Ayan. Pag nandito na kayo mismo sa, di ba may link na binibigay sa inyo para for registration. So, ito yon magbubukas yung ganitong portal. Yan. Input nyo lang yung number nyo, then yung email address, tapos gawa kayo ng sarili nyong password. Then yung sa mga OTP or yung PIN code, kung hindi kayo maka-generate ng PIN through phone number, i-switch nyo lang siya to email. Then, kapag hindi nyo nakita sa inbox nyo yung PIN code, pwede nyo i-check siya sa spam or sa junk mail. Tapos, once click nyo muna tong generate PIN para maka-receive kayo ng PIN. It's either sa mobile number nyo or sa email address nyo po. Then, click nyo lang to. Then, click nyo lang po yung register. Tapos, once na maklik nyo tong register, automatic, may lalabas dyan na for uploading ng ID nyo. Doon sa uploading ng ID nyo, ang kailangan nyo lang is yung front and back. So, bawal yung bawal yung screenshot. Dapat pipicturean nyo talaga yung ID nyo, front and back. Kasi iba may nakikita ako incomplete. Ibig sabihin po nun, yung front lang yung in-upload nila, yung likod ng ID is hindi kasama, kaya nare-reject. So, para maiwasan ma-reject yung ating account registration, upload natin yung front and back ng ID. And bawal din po siya yung parang inedit ba? Yung naka-photoshop, yung mga ganon. Hindi rin siya ina-allowed. And then, bawal din yung photocopy. Kailangan talaga yung mismong ID mo. Then, mabilis lang po yun, 30 seconds lang. Once na ma-check nila na okay yung ID at wala namang problema, magkakaroon na kayo agad ng trading account. Automatic makikreate na yun. Ma'am, sa account creation ba? More than almost an hour na under verification po yung account ko. Nakita ko kasi doon sa personal information, wala akong nailagay na yung pangalan, yung 6th birthday, yung mga address. Tapos ngayon, hindi na siya ma-edit. Paano yun? Pero yung ID, submit ko na. Apo. Don't worry, sir, kasi yung wala na kayong poproblemahin mag-input ng information kasi once na na-approve na nila sa verification, sila na po mismo maglalagay. Okay. Kasi may note dito sa taas na ganito. According to regulation, clients must complete KYC verification. Yes, sir, tama po. Para ma-complete Antayin ko lang. para ma-complete yung KYC, kailangan mong mag-upload ng ID. Kailan kasi nag-upload? Ngayon lang po. Ngayon lang, mga more than 30 minutes na. Teka, tingnan natin. Nandito kasi nakikita. Anong name?
E-trade. Marcos? Kayo to Marcos Andayas, sir? Hindi. Iba pa. Bakit wala pa yun sa inyo? Sige sir, bigay mo sa akin yung i-follow up ko po. Sige. Thank you. Nasa GC ka naman sir, no? I-ano Yes pa. kontakin Ah, ah. kita dun. Sige po. Thank you. Nag-o-offer din po ba kayo ng trainings on how to... Ayun, regarding dyan sa tanong mo sir, actually magkakaroon tayo ng program para sa mga newbies. So we will na lang po, announce dun sa group kung kailan po mag-start. Hi, Ma'am March. Yes po. Yes po. Nakapasok ako, hindi ko alam kung ano meron dito sa Zoom. Tawag dito. Ano ba na bagong ma'am? Bagong para ba siyang copy trade na Tapos tawag dito. Dito na Lord. Para siyang bot, ma'am. Tama ba? Yes, sir. Ah, Actually, Sir Darwin. Oo, ito si Sir Darwin actually matagal na tong client ni WeTrade. So naghahanap talaga siya ng other passive income. Kaso lang yung nasalihan niya before medyo tagilid. So it's a good thing sir na nakasali kayo dito kasi yun talaga yung i-highlight natin yung copy trading. ano siya mga copy trading na bot? Tama ba? Yung tawag dito kahit ang tawag dito. Yung bot na mismo yung magte-trade, no? Parang gano'n siya, no? Tapos meron Yes, silang... yes, sir. Exactly po. Exactly. Kailan So, pa yan, ma'am? Matagal ako nawala eh. Oo, ang tagal mo sir nawala eh. Actually nag-start lang tayo last mga around November, December. Oh, Kaya sakto sir naka-attend kayo para meron na kayong bagong makaka-copy, maka-recover ba? para makarecover. Oo nga, wala. Napadami din yung loss ko last time, oh. Oo Kasi nga dati mga sir. tao eh. Pag kasi tao, ma'am, tao dito? Kapag tao yung nagtitrade, siyempre, yung tao kasi, tao dito. Pag emotional eh. Oo, yes, tama sir. Yung Ito bot walang talaga emotion, bot no? sir. Oo. Sige, ma'am, nakikinig lang ako. Okay, sige. Check na natin kung available si coach sa copy trading. Hello, Coach Marvin. Tingnan natin kung available na si Coach. Coach, andyan ka po ba? Ako mukhang busy pa yata si Coach. Kasi nasa meeting actually si Coach. Lasing na yun, ma'am. Kaya nga nasa meeting kasi si Coach saan ba yun? Pasay? Ma'am, ano lang, puting hapya lang. Yung winning rate dyan, mataas naman. So far, okay naman siya, sir. Actually, meron tayong mga client dito na nakakopy na doon sa ipepresent natin na for copy trading po. I-present Ibig sabihin, ma'am, yung pinipresent nyo na yan, nasa list din ng mga copy trading. Yun, Yes, ma'am, sir. no? Pero Na most, siya? pero most time, Nagra-run na siya. Yes po. Since last year po, November. pero more on scalping lang is sure, ma'am, no? Scalping, parang gano'n. Hindi siya pang, Parang, yes, sir. Kurot-kurot lang ba sa market? ibig sabihin, di ba ng konti, basta sigurado, yung mga gano'n, Yun, nadali mo, sir, actually. Sige, Kasi sir. pag malaki nga, tapos pag malaki din yung, mahirap kasi ma'am, yung nawawala yung capital mo, yung gano'n. Oo, yes, Mga tama, naranasan. sir. Oo. Actually, yan Di yung ba yung pakunti-kunti, basta may profit, Para makita na hindi lang ni nawawala. sir, ma'am. I-demo na lang natin. Oh, sige po. Ako na Sige, lang sir. mag-share screen. Apo, sige, sir. Kasi para mas ma-explain ko to sa inyo kasi copier din ako since November. So, Ayun, sige. ano, Si Sir George na ang
Share screen na lang muna sa sa atin sa copy trading po. Ayan. Kita naman screen ko, ma'am. Yes, yes, sir. Problema, di ko na makita yung mga chat. Hindi, open ko lang. So, ito guys, ito yung Elerion EA. Okay, so kung makikita nyo, yung strategy kasi nito, EA to siya, pure, 24 hours mag-trade in 5 days in a week. Kasi sirado naman yung market Saturday, Sunday eh. So, technically, wala ka nang gagawin. Ito din yung ina-advise ko sa mga high risk traders, yung mga especially manual. Kasi ang nangyayari kasi crisis na yung sunog eh. Parang nag-PPM na lang sa akin biglaan, nasunog daw sila, ganyan, ganyan. Feeling ko ang problema kasi, example, $100 yung capital mo. Tapos yung gusto mo mangyari, may $30 ka sa $100 mo. 30% gains. Eh, hindi naman yung sustainable. 'Di ba? Well, makachamba ka, example, 2 to 3 tries chamba, pero in 5 to 7 attempt, mawa-wipe out din agad eh. Kasi hindi kaya ng portfolio mo yung ano, Oo. yung objectives mo. Example, gusto mo $30, tapos $30 din yung capital. Eh, alam nyo na anong mangyari doon. So kami, tinutulungan namin yung mga manual trader na sinasabi namin, uy, magdi-risk ka. Huwag mo i-all in lahat yung pera mo sa manual kasi alam mo naman yung SL ng manual talaga, liquidation usually yan eh. Rare gang kasi yung mga disiplinadong trader. 'Di ba? Rare gang yun. Nabibigyan lang yun. Maybe sa 10, dalawa lang. O baka nga, isa lang eh. Tama. So, medyo, ano yun, medyo seryoso yung pag-uusapan natin tonight. Kasi, kailangan nyo i-spread yung risk nyo. Yung suggestion ko is, ito, parang i-note ko na, 50% manual sa fund, 50% sa EA. Okay? May explain ko yun mamaya. Ako, matakotin ako eh. 90% EA, 10% manual. So, depende sa, risk profile nyo. 'Di ba? So, medyo talaga. Kaya kami, ito kasi yung EA na to, pinayaran namin tong license nito sa Europe. Ang mga developer nito, taga-Europe talaga. So, nag-update sila every month ano yung tweaks nito. So, hindi nyo to siya makikita sa Pinas na same kung hindi galing sa amin. So, i-explain ko lang yung strategy para mas maintindihan nyo. Guys, kung may mga questions kayo, ano lang tapon nyo lang. Kasi Sir, parang paano yung 10% na manual? 10% na manual. Ah, 90% yeah. eto, to sir, ratio to. Example sa 1K USD mo, 'di ba? 1K USD mo, ang 900 niyan sa EA, ang 10% niyan, 100 niyan sa manual, 'di ba? Bakit mo siya gagawin na ganyan? Kasi pag mag-liquidate yung manual mo, down ka lang ng 10%. May 90% ka pang naiwan. 'Di ba? So kung magta-top up ka ulit, yung tinatawag namin DDS Daily Deposit Strategy. So medyo magagana 'yon. Kasi bagong taon na nga eh. So dapat I think kung maka-give kami ng value sa inyo na magdi-risk kayo kasi mostly sa interest nyo tama naman eh. Pero nadadagit ka kayo sa sagat sizing. So kung magta-top up kayo, let's say top up ulit kayo 200 USD,
ganun pa rin yung ratio. 90% niyan mapupunta pa rin sa EA. Yan yung 90% ng 200. Ano pa no? Malaki pa. Ikaw, pwede mo balansin. Pwede 50% sa EA, 50% ulit sa manual. So, nagtatry ka in the whole year, magsusurvive ka pa rin as profitable kung hindi man mag-workout yung manual mo. Hindi naman ako negative, pero baka hindi mag-workout. Kung mag-workout, good for you kasi kikita ka pa sa EA, yung manual mo baka times 20, times 30 na yan by end year. Pero syempre, ayun nga, kailangan nyo lang talaga tong i-diversify. Kasi mahirap yung all in na type. Tapos mataas pa yung year. 'Di ba? So may mga tanong kayo guys doon. Kasi kasi sa amin ito yung ginagawa namin. So pag mag-manual kami, hindi kami kabado. So yung confidence namin mataas kasi hindi kami masyadong exposed. So may mga questions pa about doon bago tayo mag-proceed? Dito pala si Sir Jeff. Evening sir. Si Sir Jeff, siya yung host natin yan siya for RoboTrader. So, po sa lahat. Sir George. pag sinabi natin na host guys, siya yung gumamit ng EA system natin. Tapos, nagpapakopy lang siya sa Ito naman kayo bugnaw. Nagpapakopy na siya sa mga friends niya or mga socials niya or co-gigs niya. Actually, nag-copy nga din ako kay Sir Jeff. So, dito sa community natin, sinishare naman yung EA na pwede nyo gamitin as host. Kasi makakita yung kita as host. I-share ko na lang yan mamaya. Sayang wala yung si Ginding kasi yun talaga yung yung kinikita sa host. So, ano ba yung strategy ng EA? Bakit mataas yung confidence ng mga investors dito tsaka traders? So, hanapin ko yung nilayout ko. Dali Ano kasi cover tong Ito guys. Ito yung DCA buy strategy. Kita naman no? Baka kasi hindi nakikita Paano mag-check ng performance? Mamaya sir, natin after nitong strategy. Para maintindihan nyo yung galaw kasi minsan talaga kasi EA kasi parang ang dami na nasunog sa EA 'di ba? Guilty kami noon nung una back 3 to 4 years ago. Nasunog kami noon. Ang taas na ng fan namin noon tapos na wipe out ni Trump. So so marami na kaming learnings about it. And usually talaga naka-focus kami sa gold. And bakit siya DCA yung ginagamit namin? Kasi ganito yan, yung gold kasi lang natin guys para sa mga newbies naman para maintindihan din nila yung gold. So ito ChatGPT. Ko kung why investors or traders favors gold. Bakit gab ng mga traders to yung gold? Kasi syempre, pag bad yung economy, maganda yung takbo ng gold. No-wipe out ni Trump. Natawa si Sir, parang parang kabats tayo doon, Sir, Kasi gabi talaga si Trump sa market. So parang ngayon yung market nag-adjust na, parang nasanay na sila sa tweet ni Trump. Hindi na naapektuhan. So, etong gold, pabor to pag pangit yung economy. Okay, pag gaya nga ng recent yung Venezuela na raid, si Trump na naman may pakana. 'Di ba? Kung nakikita niyo yung gold doon that time, 'di ba bago lang 'yun, just 2 days ago, January 5. Ay ito, January 4. Ito ata 'yun. Ito 'yun. Itong mga blue dot guys tsaka red. Yung blue dot yun yung buy, yung red yun yung sell. Parang nag take profit na siya.
Anuhin ko lang para makita nyo naman yung ano. Tanong lang kayo Ito yung ano Ito yung nag-grade si Trump eh. So, dito yung price ng gold nasa mga around 443. So, nag-increase siya hanggang 44. Actually, sobra pa. So, parang 1,000 pips. Ayan, 1,000 pips nga. 1,100 pips. So, nagre-react talaga yung market sa news about uncertainty. Kasi, syempre, pag gera, magiging uncertain na yung market ulit, yung economic. Pwede ba sa EA na lang mag-copy trade? Ano pong winning rate? Mamaya, sir, ito, i-discuss natin yan sa inyo. So, ano pa tong anong nag-gold? Ito yung guys, i-highlight ko to kasi makakuha yung value nito pagdating sa EA. So, hedge against inflation. So, ang mga nag-hedge dito, hindi lang yung mga agahas to bibigyan natin sa pawn shop, mga ganun. Bigger than that, mga central banks, may mga deposits yan sila na gold gaya ng country of Spain. 'Di ba? Nasa movie yan na may toneladang ginto sila. Especially European banks. So, doon sila naka-hedge talaga sa gold. Kasi, ayun nga, yung nangyayari ngayon sa mundo, kaya gold kami naka-focus. Ang nangyayari sa mundo, hanggat dyan si Trump, maraming mga uncertainties, tsaka maraming mga changes. Hindi lang changes na minor, kundi mga major talaga. Example, yung mga tariff na maapektuhan talaga yung mga negosyo. And pag maapektuhan yung mga big businesses, gaya ng Nike, 'di ba? Kasi mataas yung tariff. Anong nangyari sa stocks ng Nike? Bumaba ng gusto. Kasi yung labor cost tumaas. Tapos basta yung mga taxes, etc. na yun doon. Damay-damay na. So, kaya siguro talaga yung gold umi-increase ngayon dahil uncertain na. Sabay yung silver, 'di ba? Tsaka ito din. Ito yung mga nagustuhan ko. Ito yung technical respect, no? Kasi sa gold kasi marami kaming mga crypto boys na nagjo-join dito. Nag-88 si Silver. Maraming mga crypto guys, no? Crypto boys, crypto moon boys nagjo-join dito. Ang comment nila sa gold, talagang masunurin talaga about sa charts. Kasi nga, yung gold, nire-respect lahat ng institution yan. Kung bumaba yan, meron talagang sasagot na big fan. Kasi, yung gold kasi, hindi pwedeng bumaba yan ng husto. Kasi, magugugi yung mga global markets kasi maraming naka-leverage dyan. Diba? Example, may uutang na 1 trillion. Isasangga nyo yung gold niya. Diba? So, pag bumaba yan ng husto, mamamargin call yung 1 trillion. So, babayad siya. Wala siyang choice. So, maraming ganun na transaction si gold. Mga big talaga. So, pag bumaba yan, probably aakyat din yan ulit. Kasi kita nyo naman chart ng gold, no? Especially sa mga beginners. Ito, one day chart nyo. 1 week na lang natin. Ayan. So, 2012, kung nakabodega ka sa 2012, mga alahas, 1.5 pa nung ano. Ngayon, nasa 4.5 na tayo. 'Di ba? Tapos, ayan, magbabadya ng correction ng gold, pero konti lang yan. Baka babalik ulit to sa 4K flat. Hindi natin alam. Or 3.7, hindi natin alam. 'Di ba? Pero babalik ulit yan sa taas. Kasi yung gold kasi is global money, ano yan, driven supply. So, dumadami yung pera sa mundo, umaakyat din si gold. Sumasabay din siya. Kasi siya yung pinaka-safe na tapunan ng pera eh. So, kaya, ayun, bumabalik tayo sa strategy natin. Naka-pure buy DCA lang yung EA. Okay? Gaya nito, 0.01. Ito guys real account to. Para lang ma-familiarize kayo sa galaw niya. Ano ko lang. Yung fresh market kanina, okay? So dito na part, nag-buy siya, 'di ba? Itong blue. TP siya,
nag-buy ulit, TP na naman siya, buy ulit, TP na naman siya. The same, TP, clear, tapos add na ulit ng 0.01. Kaya pag umaakyat yung gold, yung EA natin, medyo boring yung gains. Okay? Boring yung gains. Kasi nga, yung lots niya, naka-maintain lang siya. So, pag aakyat na naman yan, 0.01 din TP ulit. Kasi nga, yung gold, naka-design yan umakyat. Pero may mga corrections talaga. So, ito na yung correction. Okay? So, pag mag-correction, dito kikita ng malaki yung EA. Kasi ganito yung explanation yan, guys. Malinaw yun, ha? May naguguhan ba doon sa pag-explain? Wala naman. So, eto, nag-correct yung, guys, nag-correct yung gold kanina. So, anong ginawa ng EA? 'Di ba? Ito, dump po. So, ito na lang. Kasi percent, 'di ba? Dump, ito. Nakikita nyo talaga live, nakikita nyo yung drawdown. So, dito guys, nag-play siya ng 0.01 kasi nga nag-play siya dito, 'di ba? Tapos nabuhusan. So, pagbuhos niya, nag-add siya ng 0.02 dito na level. Kita nyo, 'di ba? 0.02. So, ayan na naman, nag-boost na naman, hindi pa nakalaya. Boost na naman siya dito, nag-add siya ng 0.04 dito sa support. So, probably, pag aakyat to, ititipi niya tong losing na position. Okay? Sa mga newbies, guys, pag magte-trade ka kasi, hindi mo yan hihintayin na mag-blue lahat. Okay? Meron tinatawag niya na, anong tawag niyan, guys? Parang break even ng positions. So, kung kita nyo tong blue, 16, kung mag-20 to, tapos ito, mamamatch niya yung losses nito, kasi negative 18, pag ito positive 18 or positive 19, tapos ito mag-match, i-close niya na yung sabay. So, meaning yan, binayaran niyo yung losses nung nasa taas, which is ito. Clear ba, guys? Or komplikado? Para ulitin ko. Kasi, yun yung ginagawa ng EA. Binabalance out niya yung using. Kasi, hindi mo maiwasan talaga na bubuhusan ka bigla eh. Magko-correct yung gold eh. Healthy correction lang naman to eh. This is only 270 pips. Normal yan sa gold. Actually, araw-araw yan nangyayari. 'Di ba? So ito, ina-attempt niya i-exit para ma-clear na yung trade. So sana maka-exit para makita nyo. Kasi kung if bubuhos pa ito, probably dito, mag-add shot na naman siya. Ito yung minimin ko dito. 'Di ba? So pag bumuhos siya, add shot hanggang sa ma-clear niya, back ulit siya to 0.01. Kaya malaki yung kita pag bumababa yung gold kasi tumataas yung lots usage niya. And naka-max lot yung usage niya to 1.58. 1.58 lot. O yung iba baka matakot kasi 1.58 lot. So, cents naman to guys eh. Ito, 100k. This is 1k USD. Diba? 1k USD yan. So, pag mag-ano yan, pag mag 1 lot yan sa cents, meaning yan, 0.01 pa yan sa standard. Medyo, ayan, yung mga bago, medyo komplikado yun pakinggan. Pero, magigets yan soon pag marunong na kayo mag-trade. So, kahit mag 1 lot to, mag max lot to, which is mga malabo mangyari tonight, kasi makiklear niya na, go risk pa rin yun. Diba? So, gets nyo guys, yung pinagsasabi ko. Ayan, hindi nag-TP, hindi natuloy, diba? So, pag manual ka, medyo kabado ka dito eh. Kasi gusto mo talagang mag-increase eh. Kugang na lang, diba? Parang gusto mong umambag sa pag pag yung $100 natin, aambag sa pag-pump ng price. Pero hindi yun nangyayari. So, ang lamang nitong EA, hayaan mo talaga siya na
mag-base sa math niya. Kasi pag ito lang naman hiningi niya eh. Ang grabe yung drawdown, no? Grabe yung bagsak. Pero ang hinihingi niya lang konting akyat lang. Baka nga sa 4451, matipi niya na tong nasa taas. Pero ayaw pa rin ibigay eh. So maya-maya wait natin. So any questions guys bago tayo mag-proceed? Klaro naman yung strategy, di ba? So pag akyat lagi yung kasi naka-DCA buy tayo, pag akyat lang yan lagi, 0.01 yung lot niya. Pero pag bumaba yan, dito na tayo magpa-profit ng malaki, 0.02 hanggang sa 1 lot. Okay? So actually mas nasisiyahan kami pag bumababa yung gold. Pero wag naman masyadong mababa kasi ayun nga, correction lang naman 'yan. So may nagtanong dito, paano ba sa EA lang magkapit? Ano ba yung winning rate ng EA? So ito guys, tingnan natin yung stats mismo ni Ererion. Okay, wala nang tanong dito baka maguluhan kayo sa how this EA works. Di po ba yan delikado sa sunog, nagka-cut loss po siya? Eto sir, maganda yan, no? Maganda yung tanong mo sir. Eto sir, tingnan natin para naman Actually nung una din, takot din kami niyan sa wagang cut loss. Actually, lahat naman may cut loss. Especially ikaw as copyer, may cut loss ka eh. So pwede ka mag-stop copy. Ganun nga siya kadali. Ito yung nangyari sa 29. No? And pag may sorry. Pag may experience ka sa gold, medyo alam mo yung ayan, may equity. Ito guys, focus lang muna sa screen kasi mas ma-appreciate nyo yung EA dito. Actually, pag ako kasi nakafocus ako sa worst eh. Sinasabi ko sa inyo yung worst pwede mangyari. Ang nangyari nito sa 29, 'di ba? Ito, napaka-sharp ng correction 'yan. Madaming sunog dito. Imagine mag-end year na lang nasunog pa. This is 5% 1 hour correction sa gold. 'Di ba? Ano to? 5% negative 24 pips. Actually, para na nga siyang kung sa tuktok talaga mga negative 26. So pag sa EA guys, sa EA world, walang masyado yan nakaka-survive. Kasi yung EA kasi mag-ingat kayo pag magka-copy kayo sa iba. Ang unang tatanungin nyo sa EA, yung nagpapakopy sa inyo, if how much ba yung capital ng host. Kasi pag sinabi sa inyo na 10K lang, 20K lang, tapos gold yung tinitrade, masusunog talaga yan. Lalo na pag 24/7 naka-on. Kasi hindi talaga maiwasan yung gold nagiging irrational. Ano ba yung meaning ng irrational? Yung parang unusual na siya na hindi na siya ini-expect na movement ng gold. Gaya nito guys, ito kita nyo to, negative 16 pips, walang correction masyado. Parang binuhos niya lang hanggang sa kung ikaw naka-trade dito, ang daming na-liquidate dito. Kasi pag ikaw naka-buy ka dito, nag-hope ka na umakyat, di ba? Nag-hope ka na umakyat eh. Nag-hope ka na aakyat kahit konti. Dinaro ka pa sa baba, doon pa nag-reverse. Ang nangyari nito, para lang makakita nyo, i-backtrack ko sa month custom period, kasi 29 yan eh. Paano ba dito? May pattern ba? Wala naman sir, pero ang titingnan mo niyan kung overbought na yung gold. Meaning pag masyado ng maraming masaya
meron kaming mga copier, ayaw nila ng volatility. Ayaw nila yung mag 10% drawdown. Usually, nagsa-stop copy sila. Medyo mautak nga yung ganun eh. 'Di ba? I-ano lang natin sa 29 hanggang 30. Magkano yung kinita ng EA nun? Ang daming shots, oh. Kita niyo yung guts? Oh. Ayan, oh. Pero kita niyo yung guts binatawan. Ang dami. Ayan. Etong 29 guys, kumita yung EA ng $23 kasi cents naman to eh. $23 pero nag-draw down yan ng 15% sa negative 16 pips. Ang negative 16 pips, hindi yan nangyayari masyado na walang retracement. Usually 500 pips, 600 pips yung worst ng ano eh, gold eh. Nag-retrace na yan ng 300 to 200 pips or 50 pips man lang, kahit ganun lang. And pag mga ganyan na drawdown, hindi apektado masyado yung EA niyan. Siguro nasa mga hindi nga umaabot ng ano eh, hindi nga umaabot ng 1% drawdown, nasa mga 0.30 lang ganun. So ang pag mga ganito na correction, negative 16 pips, black swan na yan, kumbaga Armageddon na yan. So yung EA natin, kaya i-handle yung mga Armageddon na black swan na event ng gold. Which is, kung kahit itanong nyo sa lahat ng trader guys, kailan ba nag-negative 16 pips yung gold na walang retrace? Sasabihin niya sa iyo, very rare. Very rare. Like, maybe in a year, swerte na may isa. Diba? So, ewan ko anong nangyari dito na date. Pero, yun nga. Kasi galing yun sa ano eh. Kung titingnan nyo yung chart, galing yun sa, tawag nito, galing yun siya sa bull run. Kumbaga, ito, umakyat yung gold ng, ano, umakyat ng gold hanggang sa, ganitong mga ano, umakyat yung gold sa 4-5. Eh, ano, expect nyo, dami talagang mag-sell sa, ano, 4-5. Diba? 4-5, gumampas pa nga eh. So, nag-TP yung mga big fans. So, walang special event yun. Diba? So, i-check natin yung stats ni Alerion para makita nyo rin yung actual. Okay? So, eto. Ano ko lang guys. Login ko lang tong ano. And guys malinaw malinaw kung ano yung movement ng EA, malinaw kung nagso-survive ba siya sa um, volatile markets. So, ayan. Ito guys, hindi ko to siya account to ng partner ko. Para for ano lang. Para tuturuan ko rin kayo paano mag-copy trading. Actually. So, pag andito ka na sa dashboard mo, pupunta ka lang sa WeTrade Socials. Okay? Tapos, i-click mo yung strategy list. Ganun lang. So, in-assume ko na meron ka ng Sense account, naka-deposit ka na, so ito na lang gagawin mo. Medyo nag-lag pa. So, may mga tanong kayo guys, tanong nga ha. Kasi importante magtanong kayo, especially if gagagay kayo ng pera. Itanong nyo lahat kasi investing to trading to So, hayaan nyo ba yung robot kayo mag-trade ng pera nyo. So, dapat dapat alamin nyo lahat. Habang nag-loading pa, ayun. Ano ba yan? Nag-log out yung mga accounts. Text mga to.
Sorry, nawaga ako. Matagal ba ako nawaga? Or bago lang? Ma'am, tagal ako nawaga. Siguro mga 1 to 2 minutes, sir. Okay. Akala ko kasi kanina pa ako nagsasalita. Wagang ano. Hindi na ako nawaga. So, ayun guys. Update nito. Update nitong ano. Yung drawdown kanina, na-clear na. Di ba? Oh. Kanina nakita nyo, -50 yan. -40, nagdudugo yan. Pero ayun, yung sabi ko, konting retracement lang yung kailangan niya. Nag-clear na yan. Okay? So, balik tayo sa ano. Mina yung net eh. Ayun pag doon na naman si ano, si Jebet. Mga manual yan. Ano ba? Naging moody yung net bigla. So, punta kayo guys sa WeTrade Socials kung naka-deposit na kayo. Okay? Tapos, search nyo yung Elerion. Ayan. So, itong Elerion guys, actually, matagal na ginagamit ng system. Si Elerion, naka-online lang siya noong November 17. So, copier niya ako noong November 17 din. So, dito, makikita nyo yung capital ng host. Okay? So, kung i-check nyo yung ibang host, makikita nyo rin ilan yung capital niya. Okay? Makikita din dito, kailan siya nag-first join. Ayan, November 17. At saka maganda dito sa WeTrade guys, nakikita dito yung mga actual trades talaga na guts. Parang naka-journal. Diba? So, kita nyo naman yung guts ginagamit. Napaka-boring nga eh. 0.01. Diba? 0.04. Ganun yung guts ginagamit mo. Tapos 100k cents. Diba? Paano ka, anuhin yan? Paano ka sunugin? So, pag andito ka na, ito, kumita na siya ng 8%. November 17. So, malapit na siyang let's say, 3 months. So, tingnan natin kung ano yung final profit niya sa January 17. Pero, ayan nga guys, ito kasi, nakasetting to siya na low risk. So, tuturuan ko kayo later paano mag-high risk konti. Baka naman may high risk yung high rewards din. Pero, manageable naman. Hindi yung parang, hindi din yung parang sugal-sugal din. So, ayan, nakikita niyo naman lahat dito guys. Magkano yung kinita ng host? Ito, nag-match Kasi, di ba, 8%. $1,000, 100k cents. E di, 82. 8% ng 1k USD is, 80 eh. So, match lang. Tsaka nakapag-withdraw na rin yung host. Kahit yung host, profitable rin. May nagtanong sa akin kanina, win rate. Ayun win rate guys, 78%. Pero guys, pag win rate ka kasi naka-base, pag sa mga pro trader, hindi lang yun yung basihan. Okay? Although ito mataas yung win rate ng EA natin kasi hindi naman nagko-close niya ng palugi lahat eh. Usually nagko-close talaga yan na yung logical talaga. Kasi kanina, 'di ba, napansin nyo 3 shots. Pag 3 shots, lugi yung dalawa, 'di ba? So anong ginawa niya? So kinose niya yung profitable na third shot, sinabay niya sa first shot. So parang break even yung nangyari. So, yan yung sagot sir sa tanong mo na ilan yung win rate, 78%. Pero may mga trader guys
no? Especially mga manual, mababa yung win rate nila. Pero yung PNL nila mataas. May mga nagwi-win rate nga na 40% win rate lang 30%. Pero kung titingnan mo yung PNL, makatipi yan sila wagas. Mga times 20, times 10. So, hindi lang din win rate yung basihan sa pag mag-search kayo ng host. Any questions guys about dito sa Agarion? So pag mag-copy na kayo, let's say naka-fund na kayo ng 300 USD kasi allowable yung 300 USD dito. Ideal. Follow lang kayo and yung understand, alam ko naman din nyo binabasa yan eh. Sir, magkano po ideal equity sa copy? Na-miss ko yung nabanggit mo, magkano pati profit sharing? Okay. Balik ako konti guys. Kasi maganda din yung tanong ni Samsung. Ito yung host kasi, meron yan siyang profit sharing. Ito yung performance fee. Okay? Sir Jester pala, sorry. Ito yung performance fee, 20%. So kung kikita ka ng $100 kay Elerion, let's say nakaka-copy ka since 17, bibigay mo kay Elerion $20. So 80 na lang sa'yo. And I think 20% is ano yan, fair standard sa forex industry. Yung iba pa nga 30% eh. Actually, yung 30% fair pa rin yun sa sa mga high risk. Oo. Pero syempre, meron ding mga actually guys, makatipid kayo nito. Kung gusto nyo, gamitin nyo tong affiliate. So ma-discount kayo sa fees ng 10%. So 10% na lang yung fee niya. Although, tuturuan ko kayo. Ito, affiliate button. So kung gusto nyo makagasser ng fees, pwede nyo na i-click. PM nyo lang kami sa GC kasi tuturuan namin kayo doon. So ayan, let's say magka-copy na ako. Anong kaibahan niya sa ibang EA po? Halos same lang kasi. Gumalaki ang lot size pag against yung entry. Etong EA natin, sir, buy to, pure buy. Okay? So, hindi ito siya nagsisell sa gold. Kumbaga, hindi ito siya nagka-counter trend. Pag bumaba yung gold, doon siya nag-recalibrate. Parang ganun din naman sa manual eh. Usually kasi pag manual, 'di ba? Pag manual tayo, pag binuhusan tayo ng binuhusan tayo dito, 'di ba? Kala natin dito na yung support, eto na 'yon. Kasi nag-green na. Buy tayo dito, bumuhos. Ano ang gagawin mo? Mag-add shot ka rin dalawa. 'Di ba? Kung 0.01 ka dito, add shot ka dito. O so baka naka-exit ka na dito. So ganun din yung ginagawa natin sa manual, hindi ka natin namamalayan. 'Di ba? Ang problema lang, pag manualin mo to ganitong strategy, mauubos yung oras mo. Tsaka magiging attached na yung emotional tsaka psychological na mo. Magiging impatient ka, mag-large guts ka na para makagaya. Ano ang problema? Makakagaya ba o bubuhusan pa ng gusto? So magpapanik na, then ma-SL na. Ganun yun usually. And kinikwento ko yan sa inyo kasi nangyayari din yan sa akin. So, kailangan kasi talaga yung martingale, kailangan niya gamitin yun. Kasi kung hindi din, maiipit lang din. Di ba? Kasi kung hindi to siya example, hindi to siya di ba, nag 0.04 kanina. Kung 0.01 lang yan, hindi pa rin yan nakakagaya hanggang ngayon, negative pa rin yun. So, EA and manual, kailangan din natin gawin yan. Except, kung yung manual strategy mo, yun talaga yung meron dito mga sniper entry eh. Kumbaga, pagpasok, may SL sa baba ng support and then yun na yun. SL or TP na yung Ito kasi, pag DCA kasi, nagre-recalibrate ng positions yan. So, kung losing yung positions dito sa taas, bumaba, mag-aggressive buy pa. Gaya din ng investments, 'di ba? Pag sa stocks ka, 'di ba?
pag bumili ka, sample sa IPO, bumili ka sa tuktok, tapos nag-down ng 20% yung stock, anong gagawin mo? Magka-cut loss? Hindi. Ang gagawin mo, kung ano yung capital mo, bumili ka sa tuktok, sample 1M, kailangan bumubodega sa baba ng 2M para yung break-even mo maging malapit. So mag-hope ka yung stock aakyat ulit siya sa gitna para maka-exit ka, para hindi ka maipit. So basic din talaga yung ganyan na strategy. Gaya nito, wala siyang gagawin, hindi siya mag-a-add shot kasi paakyat yung market. So yung gagawin niya na lang is TP. 'Di ba? So saan na ba ako? Ayan. So, eto, let's say mag-copy na tayo. So guys, konti na lang, 10 to 15 minutes na lang to. So, pag mag-copy ka, ayan, nakalagay yung performance fee. Ang gawin mo is transfer profits to wallet kasi mapupunta yan lahat sa wallet mo every 7 to 8 a.m. ata. So, yung profit mo in a day, mapupunta yan automatic sa wallet mo. So, para kang VIP. Hindi mo na kailangan manually na i-TP. Isa din to sa nagustuhan ko sa WeTrade. So, ayan, mamimili ka ng account. Anong account i-copy mo. Tapos, basically, wag na natin i-complicate to. I-click nyo lang tong based on strategy provider trading lots. So, in layman's term, ano lang talaga to? Kumbaga, layman's explanation. Kung ano yung lot ng host ng kinapi mo, yun din yun sa'yo. Kaya, delikado dito pag mag-grow fund. Ito na yun. Dito na tayo So, kung example, $100 yun yung copy mo sa Ethereum, tapos maulit tong Black Swan event sa 29, di ba? May nag-copy nga eh. Buti hindi na siya nag-copy nung 29. Umixit ata siya nung 22, 23. Nalipat siya sa Maverick kasi pinalipat ko. Kasi nga hindi nga safe. So, pag umulit yan, negative 15k cents, tapos yung 100 USD, 10k cents, may utang ka pa na negative 5k cents sa market. Pero liquidated ka na sa negative 10k. So, nangyayari talaga yon. Ang problema rin din talaga sa mga EA, na-underfund yung mga EAs. Diba? Underfund talaga yung issue. So, ngayon, sa tagal namin nitong EA, maybe 4 to 5 years na, talaga, ito 1 year running na to guys Actually, 1 year and 6 months na nga siguro. Kasi, usually gamit namin to personal hindi naman namin to pinapublic. So, yun yung rason na marami talagang confident dito na investors tsaka users. Kasi dalawa yan merong trader na gagamitin ganito, hindi naman siya magpapakopy. Meron din trader na gagamitin niya to, tapos siya yung magpapakopy sa lahat. Siyempre, yung pangatlo, meron din tayo yung nagka-copy. Kasi, mahal naman kasi to guys, meron tong subscription fee, 100 to $150 monthly. Hindi to siya free guys Yan gaya na nakikita nyo na EA. So, may bayad to monthly. So, design talaga to siya for big fan. Kasi, paano magbabayad $150 monthly kung, di ba, 1K USD lang yung capital mo. Magulugi talaga. So, dapat nga, ito, standard to, 100K USD. Pero yun nga, hindi kaya eh. Kahit ako, mayroon ba akong 100K USD? Wala eh. So, hindi kaya. So, sinesense namin siya. Kasi yung yun nga, marami pa tong kwento sa EA na to. Ano mo lang, di ko na ikwento muna lahat. So, ayun yun. Karoon naman guys, di ba? Tapos, pag-click nyo, aware, submit. Yun na yun. Pero make sure, may deposit na yung MT5 USD account nyo na 330k cents, 300 USD, or 50k cents, or 100k cents. Tapos, diretso na yan. Okay? So, anong mangyayari? Yan, eto na yun. Login mo sa MT5 yung, sa
sa MetaTrader yung account, ito makikita nyo actual yung movement ng EA. Actually, nilalive ko nga to sa TikTok, ganyan. Marami pa namang basher sa TikTok So, ayun. Diba? Questions, guys? Kung ano kayo? Actually, meron tayong isa pang host kasi baka isipin nyo masyadong mataas lang yung Elerion. Yun nga, guys. Kahit ako gusto ko tanggapin yung 100 USD sa Elerion pero yun nga, magkakasamaan tayo ng loob pag mag-liquidate So sabi ko, hindi na lang, wag na lang sa Elerion, sa iba na lang. So, na-figure out nila, Sir Marvin, na nakita ko rin, kasi copier din ako, na maganda din yung euro, kasi hindi siya masyadong maarte sa capital. Ito, EA Maverick. Ayan. Yung EA Maverick, 3 months na to pataas, ma'am, no? Ano, makita ko naman dito. 310. So, yes. ayan, malapit nang 4 months, no? Malapit na. Kumbaga, October, November, ayan, mga 4 months. Ano? Tama ba, ma'am? 4 months. So, ayan guys, nakikita nyo rin yung iba din yung strategy ginagamit ni Maverick. Kasi euro yung nagte-trade siya. So, parang naka-hedge to siya. So, ayan, yung sabi ni Sir ni Sir Enrique ba yun? Na gumalaki yung lot size. Pero itong EA Maverick, hindi malaki yan yung lot size nito. Kita nyo yan, 0.05, 0.06. Kita nyo yung martingale niya, nag-layer siya. Hindi siya ganun ka-aggressive. Kasi sa Alerion, kung nakikita nyo, aggressive yun So, pag let's say, hindi nag-reverse yung market, hindi siya naka-clear, yung 0.05, 0.010 na. Ito naman yung EA Maverick, kaya pwede siya low fan. Kasi pag hindi siya maka-clear ng shots niya, ng positions niya, ang dagdag niya lang is 1. Hindi siya yung times 2. Okay, kaya pwede yung mga low capital dito. Actually, meron ako dito, pakita ko sa inyo. Para naman kayo makita niyo yung port ko. Para hindi lang pwede lahat kwentuhan. Dali lang ko lang. Tawag nito. Ay, hindi ba kita yung screen ko, ma'am? Kita, sir, kita. Ay, okay. Dali lang. Pwede pa ma'am, pa-off screen muna kasi i-login ko yung account ko Off-screen po? Stop share pala. Ayan. Login muna ako guys baka kasi sensitive password. So, ayun nga, aminin na natin guys, mababa yung gains, no? Pag mababa yung capital mo, hindi ka talaga masisayahan sa pag-copy. Diba? So, dapat malaki yung capital mo. Pero may mga ways na, share ulit ako ma'am, may mga ways na mafi-figure out naman. Kumbaga, mababagasan naman ng maayos na hindi nag-risk masyado. And guys, so nakita nyo yung account ko, ito yung strategy ginagamit ko. So, ito, wag nyo na tong pansinin tong 9347. 10K cents yan, na-SL ako. Manual yan So, kita nyo na, manual. Nagkaka-ritsi lang daw sa manual. Nagka-profits na yan Nawala pa So, ito 100K cents, 1K USD yan. Ito 30K cents. Ano yan? 300 USD. Ito yung EA Maverick ko, 4K cents. Ito yung EA Maverick 2, 2K cents. Ito naman yung RoboTrader, 25K cents. So kung nakikita nyo,
Ito kasing ano, meron pa siyang itong 298. Ano pa yan meron kasi yung profits kasi yan. So dapat mapunta yan sa wallet. Kaso naka-weekly settlement ata ako kay Elerion. Unlike itong 30k cents, tsaka itong 25k cents, itong ano to, parang daily settlement. So meaning yung profits mapupunta sa wallet. Okay? So eto, check nyo to. Current following. So medyo ano talaga, may volume yung capital. Kumbaga, kung umaabot ka na sa mga 1.5 USD, 1.8 USD, magiging liquid ka talaga even at low risk. Ayan. So, ito yung recommended ng mga EA providers. And, ayan, aware na kayo sa capital. Magtanong kayo sa GC, kano yung usually yung capital. Kung mababa, dito muna kayo sa EA Maverick tumambay. Kung medyo okay-okay na, dito kayo sa Elerion tsaka RoboTrader tumambay. Actually, yung RoboTrader tsaka Elerion, guys, same system lang ito sila. Ang RoboTrader lang, 50k cents yan. So, 50k cents, meaning hindi yan siya 100k cents compared kay Elerion. So, mas mataas yung gains ni RoboTrader, pero mataas din yung risk niya, times 2 compared to Elerion. Pero syempre, ayan nga, inaano ko kayo na iba-balance out nyo rin. Kasi itong napansin nyo, naka-balance out yung portfolio ko. Di ba? Meron tong 1,000 USD, meron 30k cents, meron 25k cents. Naka-balance yan. Actually, in-announce ko kanina, ito yung profits ko kanina. Di ba? Ako may 50k ako sa isang account. No? Ito, kumita yan ng $1, $1 each sa account. Tapos yung plano ko pa, ito yung gusto ko mga plano. Dadami yung copy trading accounts ko. Kasi nga, mababa yung kita kahapon kasi yung sideways naman yung gold. Hindi naman yun ito yung kahapon, no. Ayan, January 5. Pakyat kasi yung gold Pansin nyo, pakyat yung gold kaya mababa yung kita. Di masyadong mataas. Pero pag nagko-correct na, gumalaki yung kita. So, ito yung plano ko. Kung gusto nyo, sumabay sa journey na to, no? Nakaspread yung race. May high risk, low risk, hanggang sa pag-low risk ng pag-low risk ng pag-low risk. Pero kung napapansin nyo, same lang yung kita. 'Di ba? Ang nagkaiba lang, yung capital nyo, the more malaki yan, the more okay. 'Di ba? Questions guys, meron pa ba? Baka medyo magulo na So, ayan. Ito guys, patapusin ko na nga. Ipasa ko kay Marge yung ulit for kung may mga questions kayo. Baka naman ma-appreciate niyo yung 4.5% monthly to 5%. Kasi usually sa atin kasi nakatingin kasi tayo sa dollar per day Usually hindi natin tinitingnan kung ano yung power ng compounding. So, aanuhin mo naman yung profits mo $20 to $30, $50 per day. Alam ko naman after 15 days to 20 days madidigit yun lahat yung pinaghirapan mo So, maganda, diversified ka talaga. So, kung ikaw kumikita ka ng 4.5% monthly sa 100k cents na capital sa Elerion, tapos magde-deposit ka ng $100 monthly para continuous yung deposit, ayan, kaya mong kaya mong kumita ng 387%, almost 400% in 3 years. 'Di ba? Tapos yearly, mga 70%. Very good na yan guys yung 70% a year. Yearly compounded. Kasi yung stocks naman kasi, pag-ibig nga, 7% Stocks, 11 to 15%. Dividend stocks, 6%, 5%. So, maganda na yung turnout nito. 'Di ba? So, kung let's say 10%, meron kang 10% na setting. Yung 30k cents guys, kaya nyo mag 10% na setting I-calculate ko siya.
At least ito, kwentuhang, ayan, pag yung 30K cents na setting, meron kayong mga 60K USD. Ang laki ng returns, 3,000%. Yeah. Pero mataas yung raise. Hindi din siya advisable. 'Di ba? So, I think yun na ata yun, guys. Wala na akong ano kasi more on copy trading lang naman. Any questions? Buhay pa ba kayo dyan? So, ayun, wala naman masyado. So, may mga questions kayo, pwede lang kayo mag-ano sa GC, baka i-assist ko kayo. Or si Ma'am Marge, kung may problema sa account, i-assist ko kayo. Mm. Medyo maano yun sana may maano kayo nun. Kasi hindi lang naman to sa amin nga kayo mag-copy Pwede din sa ibang broker and anything. And hopefully may natutunan kayo doon paano basahin yung stats ng host. Especially, yun nga, i-recap ko lang, mag-ingat kayo sa host capital. Kasi pag hindi kayo nag-match dyan, mauna kayo masunog, tapos siya buhay pa. And merong mga host na mababa lang yung capital, pero pag drawdown na, nag-a-add ng fund, tapos hindi ka naka-add, masusunog ka rin. So, may mga instances na ganun. So, dapat medyo ingat-ingat. Tsaka kilala mo talaga yung host. Mas maganda na nakakausap mo sa online, baka ganun-ganun. Huwag yung parang random lang na nag-copy ka lang, tapos akala mo passive income na. Kailangan mo intindihin din yung movement talaga, tsaka yung market conditions. Kasi pwede ka rin hindi mag-copy sa EA fully Pwede mo siyang i-stop copy pag overbought na yung market. Pwede ka rin pwede ka rin mag copy pag malalim na masyado, balik ka ulit. Pwedeng ganun yung gawin mo. Tapos naka-high resetting. Any suggested minimum cap para makakopy? Sa EA Maverick, sir, nasa mga ano, sa EA Maverick, nasa mga kung gusto mo talaga masiyahan, nasa mga 200 USD. Pero kung mababa, 100 USD, 50 USD, 40 USD, 20 USD, tinatanggap ni EA Maverick. Kung sa Ethereum ka, 300 USD above. Yun talaga yun. So, hopefully, join kayo sa journey talaga ng Kasi, full 26 So, forecast ni Ethereum, baka kumita ng 40 to 50% a year. So, masarap din yun, di ba? Ano nga naman to guys, first pa natin to sa copy trade, marami pang ma-share. Hindi taga kaya lahat i i-apply talaga yung mga values about sa copy trading. Kumbaga ito basic masyado to yung namin na share. Pero ito yung kailangan nyo talaga matutunan for now. Marge, baka wala natang tanong. So, balik ko na sa iyong mic. Ay, sige, sir. Thank you, Sir George. Guys, kapag may question pa kayo, tanong nyo na ngayon bago tayo mag-end po. Any suggestion, minimum cap para makakopy? Yung sa nabanggit Sir Albert ni Sir George, yung sa Maverick, actually ang recommended doon is $60. Pwede kang mag-copy doon, $10, pero high risk na yon. And doon sa Elerion, minimum natin is at least $300 po. Yun. Any question guys pa po before we end yung ating webinar? Huwag kayo guys sa GC. I'm sure may record din naman, so i-share din namin yung mga nasa work or ano ba. Thank you. Ma'am, thank you. Wala na atang tanong.
Apo. Thank you guys. At Thank you least 9 p.m. everyone. tapos na. Thank you. Tambay ulit sa Zoom next time. Thank you. We will announce na lang po yung next webinar natin dun sa GC natin. Thank you guys. Good night po. Thank you.